Magandang hapon, ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino. Sa kasalukuyan, sa huli nating update sa kanyang lokasyon, ito ay nasa coastal waters ng Jordan, Guimaras. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata na umabot ng 130 km per hour at pagbugso o biglang paglakas ng hangin sa paligid nito na umabot ng 180 km per hour. Bahagya po ito na humina as compared dun sa intensity o lakas ng hangin niya noong mga nakaraang oras at araw. Ganoon din naman, patuloy pa rin yung kanyang pagkilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa ikalimang pagkakataon, ito ay naglandfall dito sa Iloilo City sa probinsya ng Iloilo kaninang 1:20 ng hapon. At para sa kanyang magiging track, so magpapatuloy pa rin na kumilos ito in generally pa northwest at babaybay niya pagkalagpas niya dito sa Panay Island ay pupunta siya dito sa Sulusi at sa kung saan ay mamayang midnight ay babaybayin niya na itong northernmost part or northern part ng Palawan and eventually magtutuloy-tuloy siya dito sa West Philippine Sea bukas ng umaga at by Thursday ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At dahil po dito sa kanyang pagkilos, ay mas nabawasan pa yung mga nakataas natin sa signal number 4. Dito yan sa Cuyo Islands, central and southern portion ng Antique, at ganoon din naman dito sa central and southern portion ng Iloilo at probinsya ng Guimaras. Kasama yung Cuyo Islands. At sa susunod natin na mga bulletin, ang magiging signal number 4 naman ay yung malaking bahagi ng northern part ng Palawan. Signal number 3 naman, dito sa northern portion ng Palawan, kasama yung Calamian Island at natitirang bahagi ng Antique, kasama yung Caluya Island, ganoon din naman yung Aklan at yung Capiz at natitirang bahagi ng Iloilo, northern and central portion ng Negros Occidental at ganoon din naman sa northern portion ng Negros Oriental. Signal number 2 naman dito sa southwestern portion ng Masbate, ito po yun, at sa southern portion ng Mindoro, parehong Occidental and Oriental Mindoro. Ganun din dito sa probinsya ng Romblon. Ito pong mga nakadilaw, ganun din naman sa central part ng Palawan, sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro. Itong dilaw, central part pa rin ito ng Negros Oriental. At sa buong Cebu, ganun din naman sa western part ng Bohol. Signal number 1 naman, dito sa central part ng Palawan, ganoon din naman sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, central and southern part ng Marinduque, southern part ng Quezon kasama ang Burias Island, western part ng Albay, Ticao Islands, western and southern part ng Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, western section nitong northern Samar, malaking bahagi ng Samar, itong western part niya and central part ng Samar. Ganon din naman yung probinsya ng Biliran, buong Leyte province, kasama yung Camotes Island, southern Leyte, except dun sa southeastern part ng Leyte, at ganon din naman dito sa natitirang bahagi ng Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Bukod po dun sa pagbugso ng hangin na mga binanggit natin kanina, dahil sa northeast monsoon o sa amihan, ganun din naman sa shear line at sa trough or extension nitong si Bagyong Tino, ay magpapatuloy pa rin na mayroong mga pagbugso ng hangin na makakaapekto dito sa Cagayan Valley region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, kasama po yung Metro Manila sa mga may pagbugso ng hangin, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Magpapatuloy po yung pagbugso ng hangin na yan, nadala nitong amihan, ganoon din ang shear line at yung trough ng Tino hanggang Wednesday. Patungkol naman sa mga pag-ulan, ay nananatili na nakapula. Ito pa rin po yung ating advisory kaninang 11 a.m. So yung mga nakakulay pula, ito po yung may potensyal na magkaroon o makaranas ng mga malawakang pagbaha dahil may more than 200 millimeters na pag-ulan yung posible nila na maranasan. Yung orange naman ay 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Ibig po sabihin yan ay sa isang probinsya, multiple na mga pagbaha yung posible. Sa dilaw naman, yan naman po yung amount ng rainfall na 50 to 100 at posible yung mga flash floods. Dito sa mga walang kulay, ay posible pa rin yung mga pag-ulan, lalo na yung shear line po ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ganon din naman yung amihan. At yan naman po ay posible pa rin na makaranas ng mga pag-ulan, either dala nung binanggit natin na weather system or mga thunderstorm, lalo na dito sa Mindanao. Ganon din naman yung trough or yung extension ng kaulapan na associated or may kaugnayan dito kay Bagyong Tino.
Ito naman para bukas ng tanghali hanggang sa Thursday ng tanghali, nananatili na meron tayong nakataas na orange. Dito sa mga nakakulay orange, ito po yung Palawan at Occidental Mindoro. Yellow naman po dito sa Aurora, Quezon, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at probinsya ng Guimaras. Yung storm surge warning natin ay in-update na po natin ito. So malaking bahagi ng Palawan, lalo na yung northern part, ay posible na makaranas ng mga storm surge o daluyong. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na nakatira sa coastal areas na pansamantala po muna na sumunod tayo dito sa ating sa mga ipapayo ng LGUs. Lumikas po tayo kung alam natin na yung lugar natin ay posibleng maapektuhan ng malalakas na alon na tatama sa ating baybayin, sa ating mga coastal areas. Orange naman po dito sa western part ng Panay Island at ganoon din naman sa southern section ng Mindoro Island. At 1 to 2 meters naman dito sa mga nakakulay yellow. Nakataas pa rin yung ating gale warning, kaya hindi po natin ina-advise yung anumang aktibidad sa wag po tayong maglalayag o mangingisda o anumang aktibidad na kakailanganin natin pumunta sa ating mga karagatan. Dahil yung gale warning po, pag pumalaot po tayo, posible tayo na makaranas o maka-encounter ng matataas na alon na pwedeng makapagpatumba ng mga bangka. Ganon din naman yung mga ginagamit natin na sa pangingisda. Also, nakataas pa rin po, kanina po itong 2 p.m. na issuance natin, may mga nakataas pa rin na lugar na nandun yung ating heavy rainfall warning. Ibig sabihin, posible tayong makaranas ng torrential rain. So within the next 3 hours, yung mga pag-ulan na yan ay greater than 30 millimeters. Yan yung mga tipo po ng mga pag-ulan na nakakapagdulot ng mga pagbaha at ganoon din naman ng mga landslide. Kaya lalo na dun sa mga nakakulay pula. And then orange naman po at dun sa mga 15 to 30 millimeters at yellow naman dito sa 7.5 to 15 millimeters. Yung mga nakakulay blue, may ano po tayo dyan, thunderstorm watch. Ibig sabihin, posible yung mga pag-ulan din. Ina-expect din natin sa susunod na 2 hanggang 3 oras na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. At ang susunod po natin na live weather update ay mamayang 5 p.m. Ganon din naman yung ating weather tropical cyclone bulletin. Also, gusto rin po natin i-inform yung ating mga kababayan patungkol dun sa tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 11 ng umaga ay nagpalabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Advisory po kapag nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pero pagpasok niya na, ito ay magiging Tropical Cyclone Bulletin na. At yung advisory po natin, ang kasunod niyan ay mamaya pang 11 p.m. At yan po yung ating update. Patuloy po tayo na mag-ingat at kung may mga aksyon na pwede pa tayong gawin, lalo na doon sa maaapektuhan pa lang ng nitong si Bagyong Tino, ay gawin na po natin. Gusto po natin na mabawasan as much as we can yung mga damages sa ating properties at sa ating buhay. Kaya patuloy po tayo na maging updated at sumubaybay po tayo sa i-release pa na warnings ng Pag-asa. At yan po yung ating update. Maraming salamat po. Ingat po ulit.